So breaking news, meron naging trade between NLEX and Blackwater. NLEX NLEX trades Brandon Rosser, BGR, to Blackwater. Bumalik siya sa Blackwater Elite, Blackwater Bossing. Ang kapalit ay si Atolar, Yusep Taha, tapos first round pick. So, akala ko talaga nagbago ng Blackwater franchise eh. Akala ko nagpapalakas na talaga sila. Pero yun nga, si BGR babalik na ulit sa Blackwater. Tapos kapalit ni Ato Olar Taha. So ano nangyari? Bakit in-trade mo na? Umalis na eh, inalis mo na eh. Tapos pinabalik mo ulit. Tapos ang kapal mo ka, bakit yung Blackwater pa yung nagbigay ng first round pick? Blackwater pa talaga nagbigay ng first round pick, so 'di ba? And hindi it doesn't make sense yung trade na to. Walang sense yung trade na to. Tapos yun nga, breaking news ulit. Naging 3 team trade na siya. So makukuha ng sino pa ba? Anong team pa ba yung kasama may involved dito, 'di ba? TNT Tropang Giga. Grabe yung Blackwater. Akala ko talaga nagbago na sila. Wala. So yun na, TNT mapupunta na si JD Tungkab, si Justin Chua, tsaka round pick to Blackwater for Brandon Ganuelas Rosser. Ginawa lang tulay talaga yung Blackwater para makapunta si BGR sa Token Text. So nagpapalakas na talaga yung Token Text. Ang Token Text ang nagpapalakas, hindi Blackwater. So feel wala na ang chance talagang maging competitive ang Blackwater for me Feel ko wala na talaga. Ngayon, duda na talaga ako. Wala mga Troy Rosario, pwede punta Meralco. Tapos yung first round pick nila nakamukha ni JR, baka mapunta pa sa NLEX, so Token Text, so Meralco, kahit saan doon. Basta yung future, yung mga players na gumagaling sa Blackwater, alam mo na saan mapupunta. Alam na, Matic. So yun nga, nagpapalakas na rin ang Token Text nga kasi lakas na San Miguel, di ba? Lakas ng Magnolia, lakas ng Ginebra. Isipin mo, di ba? Sino ba naglaban sa championship? Magnolia pati San Miguel, di ba? Walang Token Text, walang Meralco, walang NLEX, SMC team. So nagano na sila, pinindutan nila yung panic button at ayun na, nagmekos na ng bagong trade. Solid, iba din. So di na tayo magtataka kung lalakas din yung ibang teams, lalakas yung NLEX. So nakita na nila yung potential din ni Olar na malakas. Kumbaga sa NLEX, ang tawag dito sa ganon, kumbaga hindi na lugi yung NLEX. Kumbaga nakuha nila si Ate Olar na magaling. Kumbaga ayun na yung kapalit para kay BGR. Pero syempre BGR, alam mo naman yun, maangas, malakas. Hindi pa yung kapatid niya, family reunion, di ba? Sabi ko na alam ko na yun na magiging family reunion yung mga Rosser brothers. So alam niya, hindi tayo magtataka na daming trades na may mekos na naman dyan for sure in few weeks, months, years. So alam niyo na, tataka pa ba kayo bakit ang konti nanonood ng live sa Araneta, sa MOA?
Pati kahit na siguro sa ano sa mga sa live or sa TV, pinapanood na lang Hinebra. Yun na lang talaga rason. Yun na lang talaga bumubuhay, Barangay Hinebra. Tapos syempre, San Miguel, Magnolia, Tokentex. Diba, bumubuhay na lang talaga sa PBA yung ano nila playoffs. Yun na lang kasi yun na yung magandang ini tututukan. Syempre finals, PBA finals na lang talaga. Iniintay na lang yung round robin. Ilan na lang nanonood talaga pag Hinebra na lang talaga naglalaro yun. Kaya may nanonood. So kung gusto nyo ganitong video, hindi yung puro AI, kung gusto nyo ganito raw lang na ako na nagsasalita, mag-like, comment, subscribe. Sorry, di ako vlogger. Di talaga vlogger. Ano lang ako, isang katulad nyo lang guys na basketball fan. So alam nyo na, Tokentex, NLEX, Meralco, SMC versus MVP lang talaga yan. Tsaka nakikita nila na yung sa PBA All-Star votes, diba? SMC ang nangunguna sa top 10. Wala man lang kahit sinong player sa ibang team. Kahit nga Tokentex MVP teams, wala dun sa lineup I mean, wala dun sa top 10 Kaya dapat talaga nagbabase na rin sila sa stats. Pero hindi rin yun dun sa lang talaga sa pangalan nito, sa balance ng team sa balance ng players talaga Alam nyo nang nandun lahat ng mga pinapanood, lahat ng mga superstar sa MVP teams, sa SMC, lalo na sa SMC. Andun na lahat. Diyos ko.